Sabi ko na nga ba papalagan to ng palasyo itong panukalang batas ni Senator Robin Padilla, itong mandatory drug testing, mga kababayan. O eto na po, nagsalita na po ang Palasyo Malacanang. Binatikos po nila si Senator Robin Padilla. Siyempre, ito na rin kanyang panukalang batas na gustong mangyari. Mga adik siguro lahat itong mga ito. Kaya ayaw nila pumayag sa panukalang batas ni Robin Padilla na mandatory drug testing. Ito po, may video, mga kababayan, panoorin po natin. Pero basahin ko lang po muna itong sinabi ni Antiklaring Palasyo sa mandatory drug testing ni Padilla. Aralin muna niya batas. Palusot. Palusot 101 si Anticlair, mga kababayan. Palusot.com. Siyempre, aralin niya muna batas. Yan po yung pinakapalusot po ng mga taong ayaw sa isang panukalang batas na baka mabuking ang dapat mabuking. Simple lang naman, Anticlair Maano ba naman yung tanggalan ka lang ng kapirasong buhok? Ito pa, bago pa ang video. Binatikos ng Malacanang ang panukalang batas ni Senator Robin Padilla na naglalayong gawing mandatory drug testing para sa lahat ng elected at appointed officials ng gobyerno. Mga kababayan, ano sabi? Binatikos daw ng Palasyo Malacanang. Ayaw po nila. Siguro nabulungan itong si Anticlair. Huwag kang pumayag. Sabihin mo sa iyong press briefing na tutol ang Palasyo Malacanang, ikaw na ang bahala dyan. Mabubuking kami. Di ba? Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang haba naman ito, Anticlair na lang. Nitong Miyerkules, labag ito sa konstitusyon at sa karapatan ng privacy ng mga opisyal. Mga kababayan, labag daw ito sa konstitusyon. Kung labag ito sa konstitusyon, Anticlair, kaming mga kukuha ng lisensya sa pagmamaneho, mayroong drug test. Di ba? Ang ating mga OFW, bago lumipad ng ibang bansa, magkuskus lang ng inidoro, minsan ginugulpi pa ng kanilang mga amo, kawawa naman, kukuha po ng drug test. Hindi lang drug test, kundi general check-up pati. Gumagastos ng malalaking halaga. Yang mga security guards na nakikita natin dyan sa mga establishmento, meron neurotest, at meron din drug test. Samantala, ang elected official na pamumunuan ang ating bansa, ayaw mo na sila rin ay sumailalim sa isang drug test? Anong klaseng pag-iisip yan, Anticlair? Ganyan ka ba talaga kabobo? Napakabobo po ninyo, Anticlair. Pangulo, pangalawang pangulo, senador, mga congressman. Sila itong, kumbaga, maituturing na pundasyon ng ating bansa. Kasi sila sana ang mangunguna para paunlarin ang ating bansa, ang ating ekonomiya. Pero tinututulan mo. Dahil labag ito sa privacy ng isang opisyal. O ito pa. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya ang nais niyang gawing batas. Ayan. Senator Robin Padilla, parang ginagawa ko kayong bobo nitong si Anticlair. Ano pong masasabi ninyo, Senator Robin Padilla? Dali na, maglabas na po kayo ng inyong pahayag. Giit din niya na hindi sinasabing hindi pabor ang palasyo sa panukala, ngunit ito ay labag sa batas.
Inuulit-ulit talaga niya. Kaya nga isa sa batas, OGAG, Antikler. Hindi ka ba? Hindi. Ha? Kaya nga, ipapanukala ito, gagawin itong batas. Ano ka ba? Ang tanga mo naman. Hindi pa naman sinasabing ngayon. Bukas. Magkakaroon ng mandatory drug testing. Walang sinasabing gayon. Eto, panukala pa lamang ito. Gagawin nga itong batas. Para hindi maging labag sa batas, isa sa batas. Naintindihan mo, Antikler? Ang tanga mo naman. Kawawa naman itong abogada na ito. Ipinipilit mong labag yan sa batas. Oo, kasi hindi pa naman ito batas. Ipinapanukala pa lang ito ni Senator Robin Padilla. Naintindihan mo, Antikler? Kawawa naman. Ito, maliwanag, ulitin ko yung simula Binatikos ng Malacanang ang panukalang batas. Naintindihan mo, Antikler? Panukalang batas ni Senator Robin Padilla na naglalayong gawing mandatory ang drug testing para sa lahat ng elected at appointed official ng gobyerno. Nak ng patola. Hindi mo naintindihan. Panukalang batas, gagawing batas, Antikler? Oo, labag sa batas. Kaya nga, panukala, gagawin po itong batas. Huwag kang tanga. Abogada ka pa naman. Ipapasa niya muna itong kanyang panukalang batas. Pag pumasa na, hala sige, lahat, kasama pati ang mga appointed official, mandatory drug testing taon-taon. Naintindihan mo na? Ako isang simpleng vlogger, hindi attorney, hindi abogado. Naintindihan ko ang gustong mangyari ni Senator Robin Padilla. Pero ikaw, abogada ka. Abogaga ka pa. Ito na po yung video niya, mga kababayan. Nakakainit ng ulo kasi. Dinadaan ko na lang sa tawa. Ito po yung sinabi ni Auntie Clareng, mga kababayan, panoorin po natin. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng Senador? So ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po. Di ba? Ate Claire, nagtatanong lang po, kayo po ba'y nabulungan? Baka kayo din po ay isa sa mga pinaghihinalaan na kumakain din ng pulburon sa Goldilocks. Nagtatanong lang naman po. Hindi naman po kami nagbibintang. Kasi sa pagkakaintindi ko, kung hindi ka adik, hindi ka takot. Di ba? Kung hindi ka gumagamit ng droga, hindi ka takot. Kakasaka. Ang pangalawang pangulo, handang kumasa. Magpapa-hair follicle test sila kasama ng kanyang mga staff. Ang inihintay na lang ni BP Inday Sara ay ang executive order na ibababa ni Pangulong Marcos na lahat ng mga elected official,
Utusin, hindi na kinakailangan ng gumawa pa ng batas eh. Executive order lang ng isang Pangulo. Mangyayari itong ninanais ni Senator Robin Padilla. Lahat ng mga elected official, lahat ng mga appointed ng isang Pangulo o ng isang tawag dito, ng isang mataas na ranggo, susunod at susunod sa nais ng Pangulo, lalo na kung magbababa siya ng executive order na lahat sumailalim sa mandatory drug testing. Walang magagawa. Wala. Katunayan, napakarami ng kumasa. Si Congressman Pulong, nakarang ilang buwan na. Si Mig Zubiri, nung isang araw, nagpahayag na magpapa-hair follicle test kasama ng kanyang mga staff. At ngayon lang ngayong araw lang na ito. Si Senator Amy Marcos, ito rin yung video, panoorin po natin maya-maya ng kaunti. Undeclared, isa lang ang ibig sabihin yan. Baka mayroon kayong dinidepensahan na isang tao na kapag pumayag ang palasyo, magkakaalaman na bangag ito. Wala akong tinutukoy kung sino ha. Pag sinabi kong bangag, hindi naman tumutukoy sa isang tao lang na pinaghihinalaang laging bangag o bangag noon, bangag hanggang ngayon. Marami naman dyan sa inyo, mga bangag, elected official, mga appointee, marami dyan bangag. Sige nga, kung hindi kayo bangag, sundin nyo nga itong panukala ni Robin. Simple lang naman di ba? Inahamon namin kayo. Tara, kami, mga political vlogger, kayong mga elected official, magpa-mandatory drug test tayo, magpa-hair follicle test tayo, naka-live. Nang malaman natin kung sino talaga ang mga adik. Kami, magsasakripisyo kami. Lilibre pa namin kayo. Kami na magbabayad. Magkano man ang bayarin dyan sa hair follicle test, mahal man daw yan. Lilibre na namin kayo. Kaalaman lang kung sino ang adik. Kami, confident kami. Yan lang naman ito na yung mismong sinabi ni Ate Mangga, mga kababayan. Ito si Ate Mangga, kahit na mangga ito, kahit pa paano, kahit kumakasa sa hamon. No? Pero ganun pa man, hindi pa rin po ako nagpapalin lang sa isang mangga. Nagustuhan ko lang itong ginawa niya. At marapat siyang pasalamatan. Salamat sa iyo, Senator Amy, dahil kumasa ka sa gusto ng taong bayan na magpa-drug test nga. Ito pa, kailangan ako rin para good example. Di ba? Senator Amy Marcos undergoes a drug test in the Senate clinic at Wednesday, August 20. Ayan. So, ito yung video niya, mga kababayan, panoorin ho natin. Hi, San Amy. Mamukod sa inyo pati mga staff mo, tapos na nga sila. Bigas po sila lahat. Kaya sabi ko, kailangan ako rin para mag-example. Ayun. Kaya lang kinakabahan ako, baka ang matuklasan ay diabetes sa kasakawan ko ng tsokolate, mangga, mga kakanin. So, do you think dapat lahat ng mga senador magpag-drug test at lahat ng senador? Nasa sa kanila, pero di ba, nung nagkaroon ng insidente dito sa Senado na medical drugs daw, ang sabi, may free drug test. Kaya sinamantala na namin. And nandito na, malam. So, ma'am, ito yung magandang hakbang to make sure na drug-free workplace ang Senate. Oo naman, nung governor ako si Locos Norte, talagang ino-obliga rin namin ang lahat. Sabi na bawal daw, mandatory. Pero ganun pa man, nadadaan naman sa pakiusap. Kailan po result, ma'am? Di ba alam, sila? 24 hours? Result po ay binigay po lang next week po. Next week po. Nawalan po siya. Papakilala din naman po yung result po. Okay, 5 panels daw. Yes, yes. Okay. Ma'am, you're confident? Ako may tutunin Ma'am, you're confident? ko sa CS. Ma'am, you're confident wala sa mga staff niyo ang magpaka-positive? Hindi ko alam. Oo, malalaman natin. Okay, thank you, ma'am.
Ang tagal pa na resulta niyan, mga kababayan, 1 week. Oh, tinanong naman, di ba, kung kailan lalabas ang resulta? Isang linggo daw. Eh, bakit yung kay Bongbong Marcos, noong bago mag-eleksyon, 2 minutes lang, 2 minutes. 2 minuto lang, may resulta na, ano yung Photoshop? Kumuha ng, drug test form, no? Pinalitan ng pangalan, pinasok sa Photoshop, pinalitan ng pangalan, nilagyan ng minuto. Palpak pa. 2 minutes lang, may resulta na. Ba, matindi, magic. Oh, kaya pala, kagano na napakadali yung resulta, doktor-doktor pala siguro yon mga kababayan. Oh, baka, no? Baka doktor-doktor lang yon. Senator Raimi, total, nariyan na rin lang, kayo kumasa na po sa hamon ng taong bayan, bagamat hindi pa naisa sa batas ang panukalang batas ni Senator Robin Padilla, baka pwedeng hamunin nyo po o payuhan nyo man lang yung kapatid ho ninyo. Sabihin nyo po na ading, sige na, ibigay mo na ang gusto ng tao. Kung hindi ka man siguro adik, di ba? Di ba? Magkasama tayong lumaki, ganon. Di ba? Malacanang pa lang, alam ko ang mga ginagawa mo, hindi ka naman ading, sige na. Magpa-pulburon test ka para mapagbigyan natin ng tao at masabi nila karapat-dapat ang isang Marcos na mamuno sa ating bansa. Hindi yung ngayon ay naghihinala ang tao sa iyo ading na baka bangag noon, bangag hanggang ngayon. Di ba? Senator Raimi, baka pwede mo namang payuhan yung kapatid mo. Sana kinaladkad mo na lang siya. No, di ba? Kung nasa Senate clinic daw siya, mga kababayan. Tinawagan niya yung utol niya, brother, punta ka dito sa Senate. O bakit? Basta, punta ka. Surpresa baga. Hijack kung may tuturing ba. Hijack drug test. Ganon. Tapos, dalhin doon sa klinika. O, di tapos na. Ano pang may dadahilan niya? Wala na siyang kawala, ika nga. No? Kasi, na-hijack na siya eh. Tsaka may mga camera na katutok. Pag tumanggi siya, nako. Positive. Di ba? Ganun lang kasimple. Ngayon, tumanggi ang Malacanang. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Merong dinidepensahan o wala? Kaya na pong umusga. Meron pang isang video, mga kababayan. Kumakalat po ito ngayon sa social media. Kung hindi ako nagkakamali, sa abroad ito nangyayari. Abroad. Itong si First Lady Araneta Marcos, nahuli kam po sa isang video, mga kababayan. Nahuli kam. Na merong lumapit sa kanya, palagay ko mga loyalista ito, kasi may edad na eh. May matanda na, lola na talaga kung may tuturing nanay, ganun. Lumapit sa kanya, binigyan siya ng isang bag, parang pasalubong, ano ba? Parang pasasalamat siguro. Basta may pinigay sa kanya. No? Na sa palagay ko lang talagang mula sa kaibuturan ng puso ni nanay, yung pagbibigay niya ng isang regalo sa isang First Lady ng ating bansa. Pero ang ginawa ho ng inyong antipalaka, mga kababayan, alam niyo kung ano? Imbis na dalhin yung binigay, kung siyempre ikaw, bibigyan ka eh. Pasalamat ka eh, di ba? Ay, maraming salamat, ate. Tuntua ka na binigyan ka ng isang regalo. Iuuwi mo talaga. Pero, ang ginawa niya ho, imbis na tanggapin, dalhin, papauwi, o kung saan man siya pupunta, kung i-evac man siya, ibinalik po doon. Sa katabi nung nagbigay. Na para bagang sinasabing hindi ko kailangan yan. Ang cheap naman itong binigay mo. Pang mahirap yan. New Yorker ako, mayaman ako, First Lady ako, cheap ang binigay mo. Parang ganun ba mga kababayan? Bagamat walang sinabing ganun, yun lang po ang aking mga kumbaga hinala, gano'n. Di ba? Kasi
ano daw siya eh, mayaman daw siya. Alta siya, mga kababayan eh. Alta na tanga. O, ito na yung video. Panoorin po natin kung paano po nag-astang mata pobre, no? Si First Lady Araneta Marcos. Okay. Everyone look here po. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Nagulat yung babae, mga kababayan eh, nung binigay niya dun sa kabila. No, yung mismong matanda na nagbigay nung bag, nagulat siya eh. Ibinigay na gano'n ni F. Elisa sabay talikod. Sabi nung matanda, teka sandali, binigay, ba't iniwan? Parang ganun ba? Hindi ho pinahalagahan ng isang unang ginang ng Pilipinas. Ang kaperasong regalo, ika nga, no? O ano man yan, ano ba may tatawag natin dyan, pasalubong, kung ano man yan. Basta, ibinigay yun sa kanya. Hindi po binigyan ng halaga, mga kababayan. Palibhasa po, pobre lang yung nagbigay. O sabihin natin mayaman din si ate. Oh. Pero, dahil binigyan ka ng katulad nun, kung ano man, di natin alam kung ano laman nun, no? Pahalagahan mo. Di ba? Eh ako nga, regaluhan ako ng tsinelas kahit yung mga pambahay lang. Kaarawan ko. Samantalang, kaya ko mambilhin yan. Kano laman yung tsinelas. Pero dahil binigay sa akin, tuwan-tuwa ako niyan, mga kababayan. Tuwan-tuwa ako niyan. Meron nga ako isang kaibigan. Di nakatireregaluhan, pre. Kasi iririgalo ko sa'yo, mabibili mo rin naman. Sabi ko, hindi ganun, pre. Iba. Iba yung binibigyan ka kaysa ikaw ang bibili. Parang ang laki ng, ano ba, ang laki ng, sarap sa pakiramdam. Kahit toothpick lang ibigay sa'yo. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Pero ito ho ang tanong, mga kababayan. Karapat dapat ba ang ginawa ng unang ginang? Mga kababayan, kayo na pong humusga. Tama ba ang naging asta ni First Lady Araneta Marcos? Sa bagay, hindi po natin napanood ang buong video na yan. Pero maliwanag po na tinalakuran niya yung ibinigay sa kanya at inabot niya sa iba. Hindi po sana ganito ang pag-uugali ng isang unang ginang. Dapat po kayo pa nga sana nagbibigay sa mga kababayan natin na mga pobre. Pero kayo ho ang binigyan. Ang kasamaang palad, parang nabastos nyo pa yung taong nagbigay niyan sa inyo. Ganyan ba talaga ugali ng mga mayayaman, ng mga alta? Ganyan ba ugali ng mga Araneta? Nagtatanong lang po ako ha. Hindi ako nagpaparatang. Ganyan ba ugali ninyo? Ako naawa doon sa nagbigay yung mga kababayan. Ako naawa eh. Tiramdam ko yung, alam mo yung nagbigay ka, pero hindi pinapahalagahan. Sa madaling salita, hindi ka rin mahalaga doon sa taong, tawag nito, nagbigay sa'yo. Yan lang yan eh. Ikaw dyan, na nanonood, binigyan ka. Pero, anong ginawa mo doon sa binigay sa'yo? Itinapon mo sa basura dahil hindi mo gusto. Dahil para sa'yo cheap, mura lang, pang mahirap lang. Eh nakita ka nung nagbigay sa'yo. Ano mararamdaman nun? O kahit baliktarin natin yung pangyayari. Ikaw ang nagbigay, pero nakita mo, itinapon yung binigay mo. Di ba ang sakit nun? Hindi natin sinasabing tinapon ni Lisa. Ibinigay niya lang din sa iba. Pero, pagpapakita yun ng kawalang galang, may kabastusan. Di ho ba, mga kababayan? O ano pong masasabi ninyo? Ito pa, meron pa tayo idadagdag na isang balita, mga kababayan.
Itong, kumbaga, kung hindi ho ninyo na, tawag nito, kung hindi po ninyo natapos yung isang video ko kanina dahil napakahaba po, ito kasi hindi ko po ito na itapik kanina dahil napakahaba na. Ngayon ko na lang po ito ibabalita sa inyo. Pagamat isang araw na po ang nakalipas nito mga kababayan, pero importante po itong malaman ninyo. Ito ho ang sabi. Sabi po ito ni ni DOF Secretary Ralph Recto. Kita nyo kung gaano to ka ewan ko malaman, lutang walang silbi, hindi ko malaman. Mema lang, gano'n na ba? Para lang may pagtanggol niya ang kasalukuyang administrasyon, kinakailangan niya na magmema, di ba? Walang dapat ikabahala ang publiko sa utang ng Pilipinas na umaabot na ng mahigit 17 trillion. Mga kababayan, okay lang sa'yo nasabihin ito sa harap-harapan mo o sa harapan mo ni Ralph Recto na tindihin niyang utang, 17 trillion lang yan. Huwag kang mabahala dyan. talbog kung kayang bayaran ng wala namang Diyos ko po. Mangungutang pa nga dahil kulang yung ating ating pondo eh. Di ba mangungutang pa di umano ng 2 trillion eh. Ito pa. Ayon kay Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto, patuloy na namamanage ng pamahalaan ang utang ng bansa alinsunod sa tinatawag na fiscal discipline. Mga kababayan, namamanage nga, totoo naroon tayo, utang yan eh. Kinakailangan i-manage yan. Kung meron kang inutang at meron niyang tubo, kinakailangan bayaran mo yan. Nakakabahala ito, Secretary Ralph Recto, dahil palaki ang utang ng Pilipinas, palaki ang interest taon-taon na binabayaran natin. Paano mo nasabi na hindi dapat mabahala ang publiko? Ang taong bayad po ang nagbabayad niyan. Naku po, parang mga bangag po lahat. Hindi naman lahat. Karamihan ng mga, tawag nito, ng mga tauhan ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Diyos ko po, bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan? Diyos ko. Ito, may isa pang balita, Mamaya ko na po itatapik yan. At medyo mabigat tong usapin na ito. Mamaya na yan. Abangan nyo po sa isang short video mamaya, mga kababayan, para malaman nyo po itong isang bagong balita. Pero dito muna tayo kay Ralph Recto. Sir, ikaw ba kapag meron ho kayong utang sa bangko at lumalaki na, may utang kayo sa kabilang bangko, may utang pa kayo sa kabilang bangko, may interest yan, buwan-buwan, nagbabayad kayo ng interest, palaki ho ng palaki utang ninyo dahil nangungutang pa po kayo sa ibang bangko, hindi ho ba kayo mababahala? Hindi nyo ba pagsasabihan ang inyong kabiyak na, my dear, stop sa muna sa utang. Huwag ka muna umutang. Ang dami pa nating utang. Bayaran muna natin ito. Walang ganon. Parang hindi ho kayo normal na tao. Kung hindi ho kayo matatakot sa isang utang na napakalaki na, katulad ng 17 trillion na. Kami, nababahala na ho kami. Dahil hindi pa man din natatapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang utang niya o ang naging utang niya, nahigitan niya na. Halos, hindi pa naman kumpleto, halos mahihigitan niya na ang naging utang ng nakaraang administrasyon. Hindi pa tapos yung termino niya. Paano pag natapos niya?
Halimbawa, ipagpalagay natin, utang niya ngayon ay nasa 5 trillion. Kalahati pa lang ng termino niya eh. Pagkatapos ng termino niya, talagis, magiging 10 trillion na. Samantala, yung nakaraang administrasyon, magkano lang ba yun? Siguro, nasa 6 trillion lang, kulang-kulang 7 trillion ang naging utang nung nakaraang administrasyon. Pero sa kanya, halos maaabutan niya na po yung 6 na taon na naging utang ng Pangulong Duterte dito sa kanya na 3 taon pa lang. Wala naman tayong nakikita. Di ba? Wala tayong nakikita na mga proyekto niya. Ay, paano kami hindi mababahala, sir? Ha? Kung ikaw hindi, kami nababahala kami. Hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.